Sa mga nakaraan mga kaprobinsya, nilagay natin ito ng crayfish, yung galing doon sa kabilang pan. Marami yung nilagay natin. At saka nung naglagay tayo ng pagkain, nagtaka tayo bakit isa lang yung nakita natin na lumapit sa feeds na nilagay natin. Parang nagdududa na tayo ba. Tapos kinabukasan, tiningnan natin, tinanggal natin yung tubig. Tinanggal namin yung tubig. Tapos doon, na-discover po namin na sa marami na crayfish na nilagay natin, 3 na lang yung natira. Tumakas po sila. Yun na po yung hinala natin dati na mukhang tumakas lang. Hindi natin nabago yung outlet dito. Dapat yung outlet mga kaprobinsya nasa ilalim para hindi masyadong malalim yung tubig. Pag crayfish yung alagaan natin, pag ganito kalalim, mukhang hindi pwede. Pwede lang siguro kung hindi sila makatakas. Tapos yung crayfish natin, nasanay na sila sa mudpan. Mas gusto nilang tumira sa mudpan. Kaya naghanap sila ng paraan para makatakas. So yan na po ang update dito sa ating mga alagang crayfish, tumakas. At sa tingin po natin, dito lang sa ating pan lumipat. Mas gusto pula sa mud pan. So kaya sila naghanap ng paraan para makatakas sila. Yung tubig sa ating tangke mga kaprobinsya, tuwing tanghali po medyo mainit. Hindi katulad pag lupa or mud pan lang, hindi maging init yung tubig. Hindi po sahiyang paglagyan natin ng isda dyan or crayfish. Lalo na ngayon na napakainit ng panahon. Yung mga baka natin nasa labas lang mga kaprobinsya, yung dalawa natin inahin. Hindi naman sila buntis. May nagsabi po na kawawa daw yung mga baka natin kasi mainit sa labas. Tapos kung ilagay natin sila sa loob, may nagsabi naman na kawawa daw yung baka natin kasi nasa loob lang palagi, nakakulong. Pero yung mga ganitong baka po, sanay po sila sa init or mga kanto sila. Sanay po sila sa klima dito sa atin. Kaya okay lang. Tapos pag tinan nyo po yung katawan sa ating baka mga kaprobinsya, yung katawan ni Marimar, tinan nyo po, hindi siya payat. So ibig sabihin hiyang lang siya sa ating pinaglagyan sa kanya. Yan hindi siya payat. Yan. May anak na po si Marimar dito, isa. Pati yung isa mga kaprobinsya hindi po masyadong payat yung baka natin. Hindi katulad pag andun sila sa loob. Yan po ang ating naobserbahan na mamayat sila doon. Lalo na pag kakaunti lang yung pagkain na ibigay natin. Yung katawan na yan, regular lang yan mga kaprobinsya. Yan po ang ideal na katawan pag inahin yung baka. May nakikita po tayo pag inahin hindi pwedeng masyadong mataba. Yung anak po niya, hindi pa natin pwedeng iwalay. Mag 3 buwan pa lang yan. Tapos napapansin po natin mukhang masikip na yung tali niya sa liig. Palitan po natin yung tali mga kaprobinsya. Tanggalin natin yung tali niya sa liig tapos busal yung ilagay natin sa kanya. Maganda po yung baka natin na white Brahman. Kung nalalaki lang yan mga kaprobinsya, yan, gwapong gwapo yan. Pero babae, pang materialis pa yan dito sa atin. Pati yung anak ni Marimar mga kaprobinsya 1 buwan pa lang yan, pero gwapo din, gumanda lang. Yan po ang lahi ni Limer. Iba talaga, basta magandang klase yung lahi na gamitin natin. Yan, parang iay lang mga kaprobinsya yung resulta. Tapos yung puso niya medyo magaling na. Hindi naman namaga ng husto. Pero obserbahan natin yan kung sakaling hindi yan gumaling, turukan natin ulit ng vitamins. Pag malagyan natin ito ng busal mga kaprobinsya, yung ating white Brahman, ipasok na natin siya doon. Kasi yung isa nating red Brahman na anak ni Basya, iwalay na natin siya. Hindi na natin siya padidihin. Nasa 4 na buwan na, usubahan lang natin. Yan po ang magandang gawin natin. Basta gusto natin po na mabilis maglandi yung inahin natin, kailangan 4 na buwan, iwalay na natin yung mga anak nila. So, ito po yung red Brahman natin. Iwalay na natin siya ngayon. Hindi na natin siya padidihin. Isang babae po ito. If 1 ang tawag dito. Kung sakaling mapaiiay natin siya ulit, ang tawag natin if 2 na pag may anak siya. Magaling na rin yung sugat niya luoy na kaya lutas na ka. Dito lang siya sa loob ng bakod mga kaprobinsya. Napapansin po namin na pag magwalay kami ng baka tapos nasa loob lang ng bakod at may mga kasama po siya, effective po. Hindi siya mamayat. Basta kumain lang ng
Cupramil na ibinigay natin, okay lang. Yung isa natin kuha dito, kubo, tapos na. Yan. Pero andito pa rin sila. Dito sila nasanay. Sa sunod na araw, pa-siminto natin to, yung flooring. Maghakot naman tayo ng graba dito. Mga bato. Para masiminto yung ating kuha dito. Yung flooring sa ating kubo. Na obserbahan po natin dati, nung nagkaroon ng ulan, diyan sa kabila. Naging maputik po yung flooring natin. So hindi pa rin sila makahiga. Mas maganda po pag masiminto para kung sakaling may ulan, hindi na maputik at saka may maayos sila na matulugan. Yung baka po importante din na makatulog sila ng maayos. Mamayat yan pag hindi sila makatulog. Relax lang yung mga alaga natin, oh. Yung ating ini Brasel. Si Bitas puti, oh. Tingnan natin yung tiyan niya. Psst. Baka may diferensya ba? Psst. Tayo. Tingnan natin. Baka bloated siya. Mukhang okay lang naman mga kaprobinsya. Yan, o. Dako lagi sa tiyan, o. Kasi may nag-comment po sa ating YouTube, baka bloated daw yung si Bitas puti. Sin malaki yung tiyan. Hindi naman siya matamlay mga kaprobinsya. Pag may mga comment tayo na matanggap, inaksyonan naman natin yan para ma-aware naman tayo kung sakaling totoo yung sinabi niya. Pero sa tingin po natin ngayon, iba yung bloated. Yung bloated po matamlay yan. Basta bloated, wala silang kondisyon, hindi kondisyon yung katawan nila. Kaya kailangan po ng monitor yung alaga natin. No, dati po si Limer, hinala po namin na bloated. Ang ginawa namin, pinainom lang namin ng kuan. Mantika siguro yun. Uwil yung pinainom natin. Pero kondisyon lang naman siya. At napurga na po natin. Nabigyan na po natin ng vitamins. So, obserbahan pa rin natin. Pag may mapansin tayo na parang hindi na normal, pwede natin ipacheck agad ng technician. Ni-research po natin mga kaprobinsya kung ano po yung mga palatandaan pag bloated yung isang baka. Pag bloated daw, kusog kaya ang bukol sa left side, parang lobo. Yan, hindi naman ganun yung ating baka. Tapos lisod gininhawa, sige lingit sa tiyan, dili ganahan mukaon. So walang ganang kumain, parang palaging ginilaan yung kanyang tiyan sa left side ba, para tingin palagi sa kanyang left side. Tapos palagi lang nakatayo. Yan. Pag palagi lang nakatayo, parang hindi siya mapakali ba. Yan po ang mga palatandaan na bloated yung alaga natin. Tapos base po sa ating nakita sa ating baka, kanina nga relax na relax lang siya. So kakakain pa lang po sa ating mga alaga, alas 10 na po ng umaga. So kakatapos pa nilang kumain. Saka malakas po siyang kumain yung ating baka na si Kwan, Bitas puti. Pag ma-bloated po, dati po parang walang ganito tayo makita, oh. Walay pilwak, diba? Ganun, parang lobo. Pero ito po, hindi po siya ganun ka bilog. Malakas lang po siya kumain. Lalo pa yung lumaki ngayon pag mabigyan pa natin siya ng tubig. Kahit ganun pa man mga kaprobinsya, kailangan pa rin ng monitor yung mga alaga natin. Araw-araw po, tuwing umaga, sila po yung pinuntahan po agad pag andito ako. Yung mga babae nating baka doon, tininan natin kung may naglandi ba. Sana wala, kasi nakasano yung dalawa nating baka doon. Yan yun po yung baka natin, oh. Dinilaan pa yung mga baldi natin. Lalo na pag magbigay tayo ng feeds tuwing tanghali. Kain lang yung nasa isip niya.
Ifatinin po natin silang dalawa mga kaprobinsya. Yung mga lalaki ifatinin natin. At saka yung mga babae, sila yung paramihin natin dito. Gawin natin silang inahin. Relax. Okay. Si Bibing oh. Relax lang. May mga airtag na po yung mga baka natin. Effective po yung nilagay natin na no? Mineral block. Nagustuhan po nila. Si Bibing po mga kaprobinsya, bago natin sa nawalay, 6 na buwan. Yung dalawa, 5 buwan bago natin sila minalay sa kananay. Ito po, 4 na buwan pa lang. Si Rigor mga kaprobinsya oh. Guwapo yung lawas, busog na tayo po. Itong si Pogi Junior, patayuin natin. Tayo, Ge. Tayo. Very good. Guwapo na pong lawas. Makinis na yung balahibo niya. Makinis na yung balat. Ito yung mga fattening natin dito. 2. Pangatlo si Buni. Ayan. Si Lemer yung tagakasa natin. Lemer. Palakihin natin ito ng tulo dito mga kaprobinsya. Nilagyan din natin ng Lemer. Nilagyan natin ng mineral block. Padilaan din natin ito kay Pogi Junior. Yo. Ayaw mo? Lagay lang natin. Yan po. Dinilaan din niya. Dami. So ilipat-lipat lang natin yung ating mineral block para matikman nilang lahat. Nalinis na. Para nagustuhan niya oh. Nagustuhan ko yung paan. Maalat. Nanuwag to minsan mga kaprobinsya. Pero ngayon mukhang naging mabait siya oh. Pero hindi lang tayo magkumpiyansa sa kanya. Belated happy birthday po kay Nieves Galito, Virginia, April 19. Sir, belated happy birthday po. Shout out kay Jenner Rosco from Lower Bikutan, Taguig City. Shout out kay Jesus Tamaya from LA, California. Shout out kay Mitchell Ninel from Doha, Qatar. At shout out naman kay Sir Efrain Pescadero, mga celeb viewers natin. At shout out naman kay Joseph Ferma watching from Saudi Arabia. At sa mga hindi ko po na shout out na lang po yung lahat. Ito po si Bune. Marami pong nagtanong mga kaprobinsya kung nasaan na yung isa nating kasama, si Bro Bonifacio. Medyo mga ilang linggo na po siyang wala dito sa ating area. Pero andyan lang yung asawa niya, si Nang Dayna. Kasi nagpahinga muna si Bro Bonifacio. Medyo may edad na siya mga kaprobinsya. Masakit na daw yung niya, tuhod, arthritis siguro. Tapos yung edad ni Bro Boni, mag 60 years old na siya. So hindi na basta-basta yung ganong edad mga kaprobinsya. Medyo ano yan, gahit na yan, solid na yan. Kaya nagpahinga muna siya dahil masakit daw yung kanyang tuhod. Pero wala naman kaming problema
Si Nanday na yung asawa niya, andyan pa rin. Yung asawa niya po yung tagaluto dito sa amin. So yan po, sa mga naghanap kay Bro Bonifacio, sa mga nagtatanong kung nasaan na siya, andun lang siya sa kanilang bahay. Nagpaalam naman siya sa atin na masakit daw yung kanyang tuhod. Sa mga nagtatanong, yan po ang dahilan kung bakit na wala si Bro Bonifacio dito. Si Buni lang yung natira dito, yung baka natin. Yung mga pamangkin po yan yung naglagay dito ng pangalan. Mga pamangkin ni Bro Bonifacio. Buni yung pinangalan sa ating baka na galing sa Dulbakong. Si Rigor, dinilaan pa rin niya yung ating mineral block. Kung maubos yan mga kaprobinsya, bili tayo ulit. Si Limer, magsilos siya. Gusto niya magpahimas din. Marami pong nagsabi na si Limer kulang lang daw sa exercise. So sa ngayon po mga kaprobinsya, tuwing umaga pinalabas namin siya. Pag gising namin dyan, binilad namin sa araw sa loob ng mga ilang oras. At least mabilad siya ng araw at saka makalakad-lakad siya doon. Gor, tama na Gor. Dito naman. Share lang mo Gor ha. Share lang. Nagustuhan niyo. Kapadilapit siya. Pag mapasok natin sa bakod yung isa nating white Brahman mga kaprobinsya, yung anak ni Marimar maiwan dito. Pero pag mga anak naman yung isa nating baka dyan, may kasama naman siya. Bu mailap. Kaya nilagyan namin silang tali para pag hulihin namin siya, hindi kami mahirapan. Ito po, pag mapaiay natin to, maganda din yung resulta. Maganda nga siya mga kaprobinsya na yung nanay niya parang nasa kwan lang yan, 70% Brahman. Tapos pinaiay natin ng white Brahman. Yan po ang resulta. Upgrade. Palagi po natin i-upgrade yung mga alaga natin dito. Para for the next 3 years, doon na natin makita yung magandang resulta sa ating mga alagang baka dito. Yung mga biik natin mga kaprobinsya, yung isa lalaki yan pero mukhang hindi nakapnan. Nakapo na yan pero yung itlog niya pag tingnan natin andyan lang tingnan niyo po mga kaprobinsya, nakatalikod siya. Anongin natin si Jojo. Yan, para maitlog lang siya. Hindi po sila naibinta lahat mga kaprobinsya. 15 po yung alaga natin ditong biik. Tapos 6 yung naibinta natin. At saka may isa na namatay, hindi nakasurvive. Nakasakit siguro yon kasi biglaan lang yung pagkamatay niya. So ang natira dito 7. Ang estima dito, alagaan lang muna natin to, tsaka natin ibinta kung pang litsunin na. Tapos dito rin 12 mga kaprobinsya, tsaka rin natin sila ibinta kung pang litsunin na. Sabay lang natin, sabay silang lahat yung mga bake natin, hindi lang tayo magpatining. Yan lang po ang gagawin natin kung hindi natin maibinta yung mga bake natin. Alagaan para pag panglitson tsaka ibinta. Mahaba yung mga katawan nila dito. Na anis nga si Jason dito sa ating mga alagang biik. Mga mahaba daw yung katawan, matangkad. Yun po ang sabi niya. Mana po yan sa ating barako. Tingnan niyo po yung barako natin dito mga kaprobinsya. Batang-bata pa yan pero matangkad yan. At may good news naman tayo dito. Kasi yung isa nating baboy kaninang umaga, nakakasahan. Naglandi naman siya. Yan. Sana mabuntis yan mga kaprobinsya. Para kung mabuntis siya, isang linggo lang yung paggitan nilang dalawa, mga anak na rin siya. Kung mabuntis silang dalawa. Kamayang hapon, pakasana namin ulit yan. Tapos ito,
Mukhang buntis na to. Pero, maliit lang yung tiyan niya. Ilan lang kaya yung kanyang anak? Kung may 8, okay na yan. Basta umabot ng 8. Masaya na tayo dyan. Kailangan po natin i-dispose yung 3 dyan mga kaprobinsya. Para may malagyan tayo dito sa isa nating inahin na malapit ng mga. Minsan po nagdadalawang isip tayo kung buntis ba yung baboy natin o hindi. Kasi maliit lang naman yung tiyan. Hindi katulad sa mga kasama niya dito na malaki yung tiyan. Noong araw, magtatlong buwan na po yung tiyan niya. Pero, ano, kalit lang. Yung mga bake natin, hindi lang natin bigyan ng maganda agwa. Yung mga inahanan natin. Yung mga bake natin mga kaprobinsya, mabinta natin sila. Tapos sabay-sabay, tira din yan. Pag panglitsunin, yan po maganda pag panglitsunin yung ibinta natin. Yan po ang isa sa mga nakikita natin na advantage ba. Kasi bultuhan yung tira. Bulky. Hindi katulad pag bake yung ibinta natin, yung i-dispose, tingi-tingi lang. Bihira lang tayo makikita ng buyer na bultuhan. Kung ipatingin natin yung ating labing siya mga kaprobinsya ng mga bake, busog-bubusan natin. So ang mangyari po dito, kung mag-success tayo sa ating 3 lumalaga dito, maging 6 na po yung inahin natin. At malapit na itong maglanding. Kakaroon na yung maglanding sa kanya, pagkasana natin. So kailangan pa natin ito nalagyan ng impact. Wala tandaan ba? Kasi magkaparehala yung size nila, magkaparehala yung kulay. Mahirapan tayo kung hindi natin sila lagyan ng impact. Tapos susunod na linggo, bibili tayo ng mga bangkal para ipagawa natin na paruing pin. Para malagay natin ito sa paruing pin mga kapolisya. Saka malagyan ng flooring yung ating kulungan dyan. Dito po. Pag matapos yung flooring sa ating kubo dyan, so magpagawa naman tayo ng paruing pin. Kailangan natin ito ng maraming buhangin. At saka simento. Hindi dito masyadong malaki yung gastos natin dito mga kaprobinsya kasi hindi na tayo kailangan pa ng maglagay ng dingding dito na mataas. Kahit kawayan lang yung sa gilid kasi para lang sa biik or panglitsunin. Yun lang. So hindi katulad dyan na medyo mahaba yung dingding. Yung kulungan natin dito mga kaprobinsya, kasya lang sa 6 na inahin. Mga kaprobinsya, kaya na po. Ito yung ulam namin, oh. Pinuritong tilapia. Yan. May ukra. May kanin. Lord, maraming salamat sa pagkain. So, kain na na. Ha? Tuho ni. Ayo. Ikaw, alam mo na. Ay, boy. Ay, boy. Ano? Hey. Aday? Mga naarig mo. O, pasigot ko tawag mo. Paborito, dito namin di kaya ko ano yung sa okra ba. So, kahit mga okra, healthy dito kaya mga tao. Dodo, healthy ka sa dodo. Utan po, okra. Ano ito? Buhay? Paborito yung buhay? Pero buhay? I haven't used it for a whole day.
May tapis ko mo. Jaray dito. Doon mo. Hey, brother, let's camera. Brother, come I tell you something. Let's camera action. Dong Jing. Lagay ko na dong. Yum. Ito. Oh, definitely. There's a thing that there's a Ayun, ang pinaka paboritong lulong ba? I think this looks under the rain. Healthy lifestyle go. Naop man. Basta na tilapia. Tilapia ko lang namataya. Just maybe I'll give you Dong Jim boy. What's the jump button? Oh, Ano din, don't know. Iyo. jump! How am I supposed to Hey, jump! That's where is oh Nung naasa ko asan pwede butang ay napita. Awal po pa. Bigger po. Mata. oh man. Relax po siya. Ridahan. Why is there no control? I don't know. Why? I don't know what's the control. Dek, the quiet. What is your problem? This thing doesn't work because there's no controls. How am I supposed to jump? And which button is the jumping button? I'm so annoyed. You can ask ng line na. Ha. What's the controls? Kumbaga na yun na ito. Good part. Dari ab-ab ba na siguro. Pero parang dudong dugay ba dyan? Sino budget na dugay kayo mabuti kota? Ano po mangulot ng kwarta ha? Kulita mo man. Ngay mo to? Nak bawa ka ng panggilis sa gili Roy. Kaya lagi ka bawi. Tingin pagi. Full part.